So ngayon ay mag-i-install tayo ng monoshock sa ating Raider 150 Fi. So una-una tanggalin ko muna to sa kabila para mamaya diretso-diretso na tayo. Good day mga ka-Kingski. Sa vlog natin ngayon ay pag-usapan natin yung bagong monoshock ng ating Raider 150 Fi. So unang-una, ang shock na ito ay may tatlong adjustment: spring preload, rebound at saka compression. So pag-usapan natin isa-isa at ipaliwanag ng maigi ano ang mga gamit na ito. So sa mga hindi naka-open air filter, tanggalin natin yung buong leg shield, compartment, tsaka yung cover dito para makikita natin yung bolt na ito. So unang-una natin tanggalin is yung ball sa baba na 14 mm. Ito na siya mga paps. So yan, compare natin yung dalawa. Mas mahaba yung RCB, mahaba ng isang spring. So tingnan natin. Ay, bigat pa siya itong mga paps. So yan. Ay, sorry. Yeah. So install na natin. So higpitan natin yung bolt.
Grabe. 2 araw na ako nito. Grabe. Mga 1 oras lang ang vacant ko. So, meron na siyang gap. Nagpitan na rin to dito. So ito, yung kanina binilihan ko ng wala kasing allen bolt na ganito kahaba. Parang mas mahaba pa dito. Mas ganito siya kahaba, oh. Kasi kapag ito lang yung space nasa loob, ito lang. Bumili ako ng isa. Ito yung isang binili ko. So yung isa is yung binili ko na ito. Ganito kahaba ata ito. So swak na siya. May nut na siya. May bolt. Okay na. So higpitan ko na lang yung reset ko para swak na tayo bukas. Kasi 1 oras lang ang vacant ko. So balikan natin. So ito yung play niya pag hindi pa na-adjust. Wow. I-adjust na muna natin yan. So tuturuan ko kayo mamaya yung paano mag-adjust nito. So may 3 adjustment ito. Spring preload, rebound at compression. So ano nga ba yung spring preload? Ito yung spring sa ating shock na nagko-compress kapag ang suspension natin ay pina-extend.
So, ang video example nito is ganito, yung spring, pag ganon. Tsaka yung bibaw naman ay ito yung bilis na pag-recover ng shock natin tulad ng pag-bounce ng suspension kapag ito ay nag-compress. So, di ba ang spring preload pag ganon. Yung rebound naman is yung pagbilis ng pagbalik. Ganon. So, ano nga ba yung compression? Compression, madaling salita is tulungan niya yung suspension natin na mag-absorb ng bump as the wheel moving upward. One eternity later. So, hello guys, it's been 3 days ako nag-aaral paano kuhanin yung spring preload na adjustment. So, unang-una, explain ko sa inyo yung mga formula. So, makita natin unloaded, naka side stand yung motor. Yan yung R1. Tapos yung free sag naman is kailangan ng assistant ng hahawak ng motor. Dapat naka center stand ito. Naka center talaga with correct tire pressure. Tapos sa ride height naman is yung may isang nakasakay ka, tapos yung paa mo dapat nasa footrest. Kailangan mo din ng assistant na hahawak sa motor. So, kukunin muna natin yung ito, free sag. So sa free sag naman ay, so magme-measure na tayo. Ito yung set A tsaka yung set B dito. Ito yung gitna ng ating rear fender. So ang kuha ko dito is nasa 416 mm. Tapos yung free sag naman ay nasa 411 mm. Isa-solve natin. So ito na yung solving ko kanina. 'Di ba sabi ko yung sa set A sa set B. So yung set A dapat nasa gitna na axle natin yung measurement. Tsaka yung doon sa may tape nilagay ko kasi para masakto yung measurement. So ang kuha ko sa aking shock sa unloaded is nasa 400 mm. Tapos yung sa free sag naman, yung sabi ko kanina na dapat may assistant na hahawak sa motor mo. Pasensya na na yung wala akong manupad na gamit. So kapag i-minus natin itong dalawa is nasa correct value ng spring preload. So ang correct value is nasa 5 to 8 mm na makikita natin sa manual. Ito 5 to 8 mm. So kapag pag above sa 8 mm yung solving nyo, i-adjust nyo yung spring preload nyo pa counter clockwise. Pag below naman sa 5 mm, iikot yung spring preload natin ng pa clockwise. So tuturuan ko kayo paano mag adjust ng spring preload. So paano nga ba mag adjust ng spring preload? So tanggalin natin yung bolt dito. Yan, ikot lang natin yung ating allen bolt para matanggal. Tapos iikot natin to. Gamitin din natin ito kasi matigas. Dalawa sila para mas madali iikot. So nilagyan ko ng guide yung lalagyan ng bolt para makita ko agad, kasi kapag hindi ko to nalagyan, kahit san-san ko na lang pinapasok. So yun, okay na.
Nakasunod pa ba kayo? So, yung ride height naman is makikita natin to. Ito. So, yung kanina, 'di ba, yung R1 natin na explanation solving is nasa 416 mm. So, nakasakay ako sa motor ko. Yung paa ko nasa footrest, tapos pinasolve ko sa kaibigan ko. So, ang kuha niya is nasa 486 mm, which is nasa recommended value ng shock natin. So, kapag sumobra ito, like nasa 35 mm, i-adjust natin yung spring preload natin pag ganon, yung ikot, para makuha natin yung correct value na 30 mm. So, ang recommended value is nasa 25 to 30 mm. So, yun, pasensya sa sulat. So, okay na tayo. Okay na tayo sa spring preload. So, ayun, tapos na tayo sa spring preload. Sa rebound naman tayo. So, ang rebound is wala naman akong ginawa na adjustment. Okay naman siya. Okay na siya mag-bounce. Walang problema. So, dito na lang ako nag-a-adjust sa compression. So, mafe-feel mo yan eh. Iikot mo lang to. Tingnan natin ha, sa mga hindi di marunong ma-adjust. Sundin nyo lang akin. Wala akong in-adjust sa aking sa rebound. Tingnan natin ilang click itong maririnig natin. Isa, dalawa lang. Isa, dalawa, tatlong click galing sa pinaka full. Babaan natin ng tatlong click or dalawa para ma-feel mo yung yung compression. Kasi kapag full ito, masyado matigas masyado yung, so binabaan ko ng dalawa. Okay naman yung from full, babaan ng isa, okay naman siya. Makikita ko, ma-feel mo muna na malambot yung shock natin. So, ang ginawa ko is full muna ito, naka full compression muna tayo ha. Tingnan natin yung, di ba masyadong matigas? Tingnan natin na. Tawa ako doon na. So, i-adjust natin kasi masyadong matigas. Dalawang click. Isa. Tandaan niyo yun? Bumaba. So, dalawang click. Ito na siya ngayon. So, babaan pa natin ng isang click. Yun. So, parang i-increase muna natin. Yun. So, mas prefer ko yung tatlong click. Yun. Mas prefer ko to siya.
So yan. So balik lang natin yung fiberglass natin. So shoutout muna tayo kay Richard Daraman, kay Jerry Francisco, Michael Ampan, at Noy Deroy. At sa mga solid mga nagko-comment din sa aking video, shoutout din sa inyo. Shoutout sa lahat ng nag-subscribe sa akin. 121 subscribers na tayo. Patuloy lang to. So maraming salamat talaga sa mga support nyo, mga mams, mga paps. Di ako nandito kung wala kayo. So shout out, comment kayo ng shout out sa video na ito, tas i-shout out ko kayo sa next video ko. So wag nyo rin kalimutan mag-hit ng subscribe button at mag-hit ng notification bell para ma-update kayo sa aking next video.